Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. Welcome sa ikatulo o katapusan nga segment nining atong mensahe may tungod sa may employment, may ministry. Ang handom o ang tinguha nato ngano nga tulog yun ka Miyerkules nga ato ning gisgutan mao nga ug-asa man ang imong workplace, public, private, non-government, o kaha naa sa church work, consider it as a ministry. O gamay nga review sa ato nga na-take up niadtong milabay nga Miyerkules nga ang unang pagpahinumdom, serve the Lord in your workplace. Bisan unsa nga klase nga trabaho, pwede gihapon nga mailhan ang pagkakristuhanon sa usa ka Kristuhanon. Yang ikaduha ka butang, respect those in possession. Ang imong supervisor, ang inyong manager, basig na pa mo'y general manager, o kaha kung group of companies, ang presidente, nan kanantanan, angayan sa ato ang pagtamon kung pagrespeto. O karong gabi maghatag ko og tulo na usab kabutang para pangkumpleto sa angay natong paghimuon isip mga Kristohanon nagapanarbaho. Please turn your Bibles to the book of 2 Corinthians chapter 8 verse 21. Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Dinhi nga verse, hisgutan nato ang panahon. Respect your company's time. Ang balaod sa Pilipinas, nagaingon 8-hour labor law ang gina-implementar. Ang ipasabot nini, sa usa ka empleyado, kinahanglan 8 ka oras kada adlaw, excluding noon break, o kung unsa man nga break sa ubang nagatrabaho nga walay udto, nga imong iserbisyo. Unya, niining 8 ka oras, kinahanglan sab nga imo gyud ning paghimuon. Ang tinuod dinhi sa atong eskwelahan, wala ni nasukod og 8 ka oras, usahay mas mubo pas 8 ka oras pero nasayod man ko nga bisan. Og lunch break na may mga kabilinggan pod ang atong mga teachers mo na nga magbawi-bawi ra sad gihapon. Apan ang inapasabot niini, providing for honest things, be sure that you will be honest in your working hours. Dili man ni ingon gyud nga 8 ka oras nga puro gyud nagatrabaho. Hatagan pa mangyapon gyud ta og break ni ana. Og kana nga break, pwede kang mupahulay ra gyud, pwede pod nang gamiton para sa snacks. Apan ang gisulti dinhi, providing for honest things. Nakatrabaho ako sugod sa private company sa nagpangidarong kog 18. Mga 9 ka tuig ko diha. Nakatrabaho sab ako sa asosasyon sa mga churches, mga church works, nga musuod sab og mga 9 ka tuig. Nakasulay po ko og trabaho og NGO, non-government organization, mga 8 ka tuig. Og sa church work, kining pagpastor sa church, ingani sad ang sitwasyon nako karon. Ang pagpanarbaho, private o kaha NGO o kaha public service kanang naa sa gobyerno, adunay mga kapariho pananglitan ang mga oras. Masayahay man gyud ang uban pero sinukod gihapon sa oras. Ug naa say mga kalainan. Ang uban nga mga trabaho akong nagian, nagakinahanglan og daily time record. Naapog ko'y natrabahoan nga gisalig ra pod ang oras para nga trabahoon ang mga kabilinggan. Apan nining tanan, ang ginasulti dinis bala ang kasulatan nga ang oras mao ang igahin nato nganha sa pagpanarbaho nga makaingong gyud sab ang kumpanya o ang atong employer nga sibo ang ginasweldo kay kita nagahago og nagatrabaho ra usab.
Doon ay mga panahon nga ang employee pag kapuyon o ka magkasakit, provided gani gihapon ang mga ginatawag sick leave. Gani may mga kumpanya nga aduna pod mga vacation leave. Dili ka na mo report na agyapon kay dawaton nga sweldo. Ingana ang gina-provide sa uban. Ug mas maayo nga ang kada empleyado, kita nga nagatrabaho niini, kung makita sa atong ginapangtrabahuan o ginapangalagaran nga kita nagatamod, naga-observe sa husto nga oras nan kita may mga kahigayunan pa. Dili lang sa mga promotion, apan tingali dugang pa nga mga pribilehiyo ug benepisyo. Colossians chapter 3 verse 22. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. Nahisgutan na kini nato, sumilabay natong pagtuon. Pare-pareha sad ang gisulti din ni Apostol Pablo sa ubang mga lugar nga iyang gisulatan. Not eye service, not men pleasers. Mo na iyang yung klaro. Nga sa ato pa, sa pagpangempleyo, ayaw og padala niya ng mga naga-istorya, naga-reklamo, naga-bagot-bot. Kay ikaw madalasad nga mo reklamo gyud pod ug makita nimo nga imbis pasalamatan ang opening, ang opportunity nga nakatrabaho, kadugayan taken for granted na ang trabaho. Di man sayop nga mangita og mas maayong kapanarbahuan, apan ayaw pagtamaya ang kumpanya nga mao ang nagatabang og pakaon ug hatag sa imong kinahanglanon. Sa duha, help your company succeed. Kung imong tabangan ang imong gitrabahoan, ang imong kumpanya, nga kini mo uswag ug magmalinampuson, nan ang tan-aw pod sa imong employer sa imuha, makalipay. They will be proud of you. And help the company to look good. Kini nga kumpanya nga akong gitrabahoan, mao ni ang iyang naitabang. O kung aduna man gyud legitimate nga mga ginatawag legitimate grievances, dad-a kana sa hustong pamaagi nga di na kinahanglan naapay workers strike. Apan ang maayo nga pag-istorya kanang ginaingon nga kung legal na collective bargaining agreement, collective bargaining session aron makaabot mo sa agreement. Pwede gyapon na nga pagahimuon. Joseph in the Bible is one of the best examples kung may tungod nini. Wala ang iyang agalon nga si Putipar. Apan ang iya gihapon trabaho, kay siya piniyalan, tinugyanan, sa tanan nga naa kay Putipar. Ang balay, ang gakahitabo sa panimalay, ang salapi, ang mga kabtangan ni Putipar, diya nagitugyan sa iya. Miabot ang panahon nga ang asawa ni Putipar, mitintal kaniya. Apan ang iyang tubag, di nako ni mahimo nganha sa akong agalon. Sa iyang kaayo, sa iyang pagpangalagad, sa kaayo, sa iyang agalon o ginasirbisyuan nga si Putipar, dili niya buot pagabalusan og dautan. Nagtuo ko nga sa pagkadungog ni Putipar, wala ni sa Bible pero personal lang opinion, nga mi-attempt kuno si Joseph nga iyang molestiyahon ang asawa ni Putipar. Nagtuo ko nga sa ngalang wala siya gipapatay. Execution man gyud to. Nganong di man death penalty. Nagtuo ko nga tungod sa nakita ni Putipar nga masaligan si Jose or si Joseph, maglisod siya pagtuo busa ang iyang gihimo, gipabilanggo na lang imbis nga patyon si Joseph. Mga kaigsunan, ang mga pag-antos sa ka empleyado, makita po nato. Ang pag-antos nga ginaagian karon sa daghang mga empleyado, naibaw-an sab nato.
Mao na nagadiman ang uban og increase of wages and salaries. Apan ang usa ka matinumanon nga empleyado, dili gyapon kana hikalimtan sa atong Ginoo. Bisan og ginagmay lang usa, apan ang Dios wala nagakalimot sa mga kinabuhi niadtong ginadaog-daog. Ug moabot ang panahon nga siya gyapon magtuboy niya ng maong mga katawhan. Ingana pod ang pagka-empleyado. Nga sa kalisod, sa paghago nato, isipa nga ministry ang trabaho. It will lighten the burden of your responsibilities, daily responsibilities. Kung isipon nimo nga ministry gyapon ni, himuon nako ni para di ko mahimong kapandulan din himuon nako ni nga makatabang ko nining maong kumpanya nga kini mulambo, mudako pagyon. Unya ang kabilinggan pud sa kumpanya sa iyahapon nga paglambo o pagtubo, bisan naman lamang sa mga ginagmayng pamaagi, pero mapaabot pod kanang ingon ang uban mapiskan. Usahay gani di gyud mapiskan. Mabahinan gayud usab ang mga tao nga mipatubo niya ng maong kumpanya. That is aligned with the economy of God. Ug magmatinumanon lang yun ta na may mga inadlaw sa mga pagsulay apan ang Dios dili ug dili may kalimot sa atong mga paghago. Busa, help your company to succeed. Help your company to look good. Kay ikaw nga nagatrabaho usab din na maapil nga mapanalanginan. Romans 12:11. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Dinhi gihisgutan mga kaigsuonan ang kugi. Nakaagi ko og panahon nga ang mga negosyanteng mga Pilipino gikumpara sa mga negosyanteng mga Chinese. Moingon tong uban, lisod yung kaayo ang negosyanteng Pinoy. Itong mga Chinese na may asinso, mo na ilang sugilon. Apan ako naka-observe nga sa kumpanyang Pilipino nga mga empleyado, Pilipino nga kumpanya, 5 minutes, o kasi mga 10 minutes pa usahay. Pero kasagaran, 5 minutes una mag-time. Nagana nga panudlay. Dagana ang mga nagapang lipstick ng mga empleyado. Daghan na ang mga handam na, nagahulat na lang sa pagbagting para mo gawas. Muadto na sa bandi clock kay mo off na. Nakita ko og na first hand. Nakakita po ko og mga Chinese businesses, mga hardware, auto supply. Kita po na ako. 5:30 na. Mag 6 o'clock na. Pero ang mga Chinese businessmen, busy paghapon, nag-arrange sa ilang mga stocks. Ang ilang mga anak nagatabang. Anak nga babae, mao ang naga-check sa ilang mga sales. Ang ilang mga anak nga laki, nagapang hinlo sa tindahan, una mag-close. Ikumpara kini. Ang naga-asinso, nagapakita sa pagkugi. Ang mga nagareklamo, kadtong nagtinapulan. Kinsa man gayod ang muasinso sa inguna nga sitwasyon. Di ba natural lang nga kadtong nagkugi? Ang sultis bala ang kasulatan, not slothful. Mahimong ang imong trabaho, dili sama ka inila kaysa sa trabaho sa uban. But every employment is still a noble job to do its responsibility. Basta naa kay trabaho, ay lang to illegal ha, normal cases ako nasulti. Basta naa kay trabaho, himua ang imong mga kabilinggan. Kung makita ka og matawag natong greener pasture, dili dautan nga mobalhin. Apan timan nga aduna kay commitment sa imong present employment o kinahanglang maayo ang imong pagbalhin aron nga bisan pa ang relationships ma-maintain gihapon. And remember this one,
The grass looks greener at a distance. Kung nagtuo ka, ay mas maayo dito sa pikas ng kumpanya, balhin ko pikas nga hardware, balhin ko og pikas nga auto supply. Kung halayo ka, ang sagbot baya mas lunhaw tan-awon. Inigduol na nimo, makita po nimo nga dito sa sagbot naapoy mga nalaya ng mga dahon, naapod mga ugat nga nang lutaw na, naapod mga sagbot nga himalatyon na. Ingon ni ana pod ang atong mga kumpanya. Sigon sa madungog nato, maayos pikas, libreng bugas, doon na pa'y daghang benepisyo. Ang angay natong himuon, where you are, do your responsibility. It's not wrong to find greener pasture, but pray to the Lord that wherever you are, it will be God's leading and that you will shine for the Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 4:11, and that ye study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you. Part kini mga kaigsunan sa pagpanudlo ni Apostol Pablo nga ang pagkugi ug ang pagtrabaho usa ka maimbutang. To work with our own hands is life's virtue. Mga maayong butang kini sa kinabuhi. Magtuon ta. Pag-ingon nga study to be quiet, ang ipasabot niini, learn to be quiet. O sa inato nga pagkaistorya, learn to concentrate. Sa ito ba focus, mao ni akong trabaho. Ako ning himuon. Ako ning tiwason. Kung pwede, way baklag. Kung pwede. Ako makaagi ko og dunay mga baklag sa trabaho, mamroblema. Pero usahay di man lang yun maapas. Usahay napabayaan lang yun po. Wala na ibutang sa prioridad. Muna, mas maayo igsuon. Pag-ingon, learn to be quiet. It means study how to focus. Mas maayong duna kay listahan. Ang ato nga mga estudyante, gitudluan nato nga mag-set og goals din sa Green Meadow Christian Academy of Davao. Mao pud na himuon nato sa kinabuhi, ilista nato. Sa pag-alagad sa atong Ginoo, naa gyapon tay mga listahan. Mao ni atong kinahanglan. Ang atong panahon mga kaigsunan mabahin-bahin na. Sa pag-alagad nato sa Ginoo, hibaw na taniana nga una mag 9 o'clock basta Domingo na nagyud unta ko sa church. Mao na unsa pa himuon, magluto, magpangandam, may mubiyahe pa, may andamon pa nimo imong sakyanan. Learn to be quiet or study to be quiet. Focus. Adunay maayong schedule para mahanay ang imong mga buluhaton. Unya dili masayang ang imong oras. Kini nga pagpanambag ni Apostol Pablo, di lang ni para sa mga executive. Di lang ni para sa mga managers. Ordinaryong Kristohanon kinahanglan nato ni. Imong tantyahon, mauning orasa na anak ko sa akong trabaho. Mauning orasa makauli na unta ko. Mauning orasa di na unta ko kinahanglan nga mag-overtime kung pwede lang. Do it according to God's words. Do your own business and to work with your own hands. Mao ni ang kinahanglanon nato. Remember, laboring with hands is life's virtue. Magtuon ta nga magtrabaho unya ang pagpanarbaho himuon nato nga ministry. Ang ko manginaot nga kining maong mga pulong makatabang kanimo igsuon sa pagtuo nga mahimo kang empleyado di nagadala sa iwag nga gikan sa atong Ginoo. Kay sa imong kinabuhi mamahimo kang panalangin apil na sa imong employer o sa mga co-employees. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. To God be the glory and shalom.